Dumayo pa ang ilang mga kapatid natin dito sa Bukawi, gaya ni Boji Padilla, na galing pa raw ng San Fernando, Pampanga. Taon-taon, sinasadya talaga nila ang pamimili sa Bukawi dahil daw malaki ang natitipid nila dito. Yun kasing mga fountain na binibili niya dito sa halagang 150 pesos, doble raw ang presyo sa kanila. Sa kabuuan, nasa halagang 15,000 pesos ang nabibili nila na saktong-sakto raw para sa pagsalubong sa bagong taon. Maliban sa kanila, marami rin ang pumupunta dito mismo sa Bukawi mula sa mga kalapit na bayan. Dito lang daw kasi may murang mga paputok. Ang isa sa nakausap ko, bumili rin ng mga pwedeng pambata tulad ng lusis. Supervise naman daw sila at matitiyak ang safety. Sa pag-iikot natin kaninang umaga, napansin naman nating tumaas na ang presyo ng ilang fireworks at fountain. Yung fountain na tig 100 pesos, naging 150 pesos. Yung dragon fireworks from 1,000 naging 1,200. Mahigpit naman ang pagbabantay ng mga otoridad para matiyak na hindi nakakalusot yung mga malalakas na paputok. Iyan yung mga ipinagbabawal gaya ng Plapla, Goodbye Philippines at Bin Laden. Ang Piccolo, kahit maliit, ipinagbabawal din. May ilang insidente kasi na nalulunok yan ng mga bata. Paps, mismo may-ari ng mga tindahan ang nagtitiyak na hindi nga sila magbebenta ng mga ipinagbabawal na paputok. Iniingatan din kasi nila yung lisensya at rehistro permit ng kanilang mga negosyo. Isang propesor, civil engineer at may bahay ang 46 anyos sa si Sheila Ramos Bautista, residente ng Barangay Manongol. Pero nitong alas 12 ng tanghali ng December 30, sa barangay ng Binuligan natagpuan ng ginang sa loob ng nakaparada niyang Fortuner. Nang siyasatin, may tama ng bala ang ginang sa leeg at wala ng buhay. Sa local media, sinabi ng mister ng biktima na umalis si Sheila para ihatid ang order na sapatos ng hindi nila kilalang customer. Ang Kidapawan City Police Station hindi muna nagbigay ng pahayag dahil patuloy pa ang kanilang investigasyon sa kung ano ang motibo at kung sino ba ang responsable sa likod nito. Pero sinabi ni Chief of Police Lieutenant Dominador Palgan Jr. na series of investigation ang kanilang ginagawa para mas mapabilis ang pagresolba ng kaso. Tingin naman ng ilan, kilala ng biktima ang suspect dahil walang nakitang entry at exit point ng tama ng bala sa sasakyan. Ibig sabihin, marahil nasa loob ng Fortuner ang suspect nang mangyari ang pamamaril. Blanco man sa ngayon ng otoridad, siniguro nilang sa walang tigil nilang pag-iimbestiga, unti-unti rin lalabas ang katotohanan sa krimen na ito. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha na balita. Simula pa lang umaga, walang puknat na ang dating ng mga namimili dito sa palengke. Ngayong hapon naman, maraming nagtitinda ang nagbabagsak presyo ng ilang mga bilog na prutas. Isa sa mga pinakamabenta nga rito ay ang ubas na nasa 120 pesos to 200 pesos per kilo. Mayroon ding mga mansanas sa pinagkakaguluhan dahil 15 pesos ito kada piraso. Pero kanina, may ilan nang ibinebenta ito sa halagang 10 piso kada piraso lang. Ang pongkan nasa 10 piso rin ang kada piraso. Para naman sa pakwan, malaki rin ang naging bagsak ng presyo sa isa sa mga vendors na nakausap ko. Ang pakwan kasing kanyang nilalako, aabot na lang sa 20 pesos kada piraso. Bukod daw kasi sa marami ang kompetisyon, hangad na rin niya makauwi agad sa kanila para raw makasama ang pamilya ngayong bagong taon. Pops J, hindi pa rin talaga tumisigil ang daloy ng mga mamimili ngayon dito sa Balintawak. Ayon nga sa isa sa mga nakausap kong mamimili, hindi na raw na ngayong oras siya makabili dahil sa pagbagsak ng presyo at dahil na nga rin mas nagiging maluwag na ang lugar. Nagsilbi naman itong one-stop shop para naman sa ibang mga customers dahil bukod sa mga mabentang prutas, mayroon na rin ditong pamilihan ng mga paputok at mga torotot para sa mga bata. Mayroon din namang mga nakadeploy na pulis at ilang mga otoridad para sa seguridad. Talamak din daw kasi ang nakawan sa ganitong mga araw kaya paalala nila, magdoble ingat sa mga kagamitan at siguraduhin hawak lagi ang mga bata kung may kasama man. Pops J, sa ngayon ay nagsisimula ng magsiuwian ang ilang mga mamimili at nagsasara na rin ang ilang mga tindahan dito sa Balintawak Market. Pero para naman sa mga naiiwan pa dito, abiso na lang din nila na magsasara sila by 6 to 7 p.m.